sarili namin longganisa para pang ulam namin din sa bukid mga kamangyan. At bumili rin nga niyo pala kami ng maraming halaman. Para nga niyo mas mapaganda aring ating bahay kuboy. For the go! So ayun na mga kamangyan, bali aring nga niyo pala yung giniling na karne. Tapos alagyan ko lang ako rin ng mga pampalasa. Naglagay ako diyan ng bawang, toyo, arihong oyster sauce, asukal, paminta, garlic powder, paprika, extra seasoning, tubig, at saka ako aring cornstarch. Tapos ayan, hinalo-halo ko lang palang maigiyan mga kamangyan para syempre talagang manunuot ang lasa. Wow, tapos after hunan, magamit lang mga kamangyan na ring imbudo at saka ako ng plastic na pang ice candy. So alam nyo naman mga kamangyan, before nabanggit ko na ho sa inyo na sobrang hilig talaga namin sa longganisa. At hindi naman ho sa pagmamayabang mga kamangyan, yung aming bayan din. Ako talaga namang isa sa may pinakamasarap na longganisa. Talagang itataya ko yung pangalan ko. Ala, sobrang OA. Kasi legit, sobrang sarap niya talaga. Sobrang linamnam na kahit talagang maliliit-liit yun. Kahit isang piraso lang yung kainin mo, parang mauubos mo yung isang kalderong kanin. Salamat! Kaya ako nga niyo, magagawa kami ngayon ng longganisa kasi nakikita ko na madali lang naman siyang gawin. Kaso nga nila yung magagawa namin. Hindi na yung longganisa na katulad ng longganisa din sa amin. Yung parang normal na longganisa, yung skinless. Wow, skinless. Yung itsura ko nung gagawin namin ngayon, hindi ni mga kamangyan, parang ang yari nito, parang imbutido. Sabi ko pa nga niyo dito, kapag ito sobrang sarap, kakalabanin ko mismo yung bayan namin. Ala, hindi. Ba't yun? Sa mga curious diyan mga kamangyan, yung longganisa dito sa amin, parang maliliit lang yung style niya. Tapos, manamis-namis siya. As in, kapag niluto mo, diga parang meron siyang manunuyo-nuyo na mga asukal-asukal. Naku, sobrang sarap talaga. Tapos, amoy pa lamang, ganyan. Ay, talaga simula pagkabata pa kami hanggang ngayon, talaga namang hahanap-hanapin. Siguro kung papipiliin ako lechon o longganisa dito sa amin, yung longganisa dito sa amin. Pero kung bibigyan nyo kami ng lechon, parang favorite ko na bigla yung lechon. Ala, napakasipsip. So, ayan, bali sila na nga nila ako pala yung nagtulong-tulong diyan mga kamangyan. At sa tunay, medyo mahirap din talaga. And after ilang minutes, ayan, ganito na nga niyo pala yung itsura niya mga kamangyan. And bumili na kayo dito ng ice candy. Ay, hindi man yan ice candy. Tapos, ayan, alagay lang ko pala yan sa freezer mga kamangyan ng mga 30 minutes. Kung gusto nyo ng 30 days, okay lang din. Ala, hindi, sobrang tagal nun. So, okay na nga niyo mga kamangyan. Edi, ayan nga niyo at sinimulan ko ng prituhin. At sa tunay yung mga kamangyan, medyo nahirapan din talaga kami diyan. Gawa ng parang medyo malambot pa siya, yung ang bilis baga niyang maputol-putol. Eh, syempre, kapag longganisa, kailangan talagang tuwid yan. Kailangan hindi putol-putol, kailangan ng isang buo. Eh, medyo malambot pa yung yari niya. Mga kamangyan, yung paglalagay ho nila sa plastic kanina, may mga space pa, eh, kailangan talagang siksik na siksik. So, feeling ko kasalanan nila, I think sila na lang yung magluto dito. Pero hindi, bakit nagalit ka naman dyan? At para nga niyo, mas madali mga kamangyan, ayan nga niyo, at nilagay ko na din nga niyo sa isang plato, para ho dire-diretso na yung pagpiprito. Kasi ho, kailangan dahan-dahan yung paglalabas doon sa plastic. Ay, syempre, kapag diretso na doon sa kawali na may mantika, sobrang init. So, syempre, nasasaktan din naman ako. Parang naiiyak na ako dito. Ala, sobrang OA mo. Tapos, mga kamangyan, yung longganisa pala dito sa amin, ang gamit talaga, karning baboy. Ayan yung ginamit namin din karning manok. So, pala decision kami, kaya nahihirapan. Salamat. Tapos, yung pagluluto nga niyo pala ng longganisa dito sa amin, mga kamangyan, alagyan mo muna ng konting tubig. Tapos, kapag naiga na yun, magamantika na siya ng sarili niya. Tapos yun, maluluto na siya ng kanya. Pero ano yung ginawa namin din sa bukid, ayan, parang normal na pagpiprito yung ginawa namin. Kasi walang sariling mantika yung manok. So, sorry na ulit. Tapos ayun mga kamangyan, alam nyo may time na nagulat ako kasi iba-iba pala yung longganisa kada lugar. Kasi one time, may hinain sa amin, tapos yun daw yung longganisa. So, syempre, parang itsura pala ang magkaiba na agad. Kahit sa lasa, sobrang magkaiba din. Parang wala man ng tamis-tamis yung kanila. Tapos, asaw-saw sa suka na may bawang. Masarap din naman yung mga kamangyan. Ang kaso nga nilang, iba yung nakasanayan namin na longganisa. Tapos, may natikman din ako na longganisa na parang iba na baga, iba yung karne niya, yung parang iba na yung amoy, mabaho-baho na. Kaya parang nadadala talaga ako kumain ng longganisa sa ibang lugar. Parang dito lang sa amin. Ala, napaka-feeling. And after ilang minutes nga niyo pala mga kamangyan, ay ano na nga niyo pala yung ating chicken longganisa. At dahil nga niyo okay na rin mga kamangyan, abay, alam niyo na ho, kumuha na ako kayo ng bahaw diyan. At kami ho, isabayan niyo ng kumain din for the go. So yun na mga kamangyan, grabe, tingnan niyo naman, halatang halata sa mga itsura namin diyan na talagang nasarapan kami din. Sa tunay yung mga kamangyan, nung una nga niyo, medyo natawa kami kasi parang kakaiba yung itsura niya, parang familiar. Ala, hindi. Pero ayun nga, ang sarap niya, ang lasa niya. Kahit walang sausawan yan, masarap na. Pero kung gusto nyo, pwedeng isawsaw nyo sa ketchup. Sa suka din kung gusto nyo. Pero kami kahit wala nang sausawan niya. At akala din namin mga kamangyan, mahirap siyang gawin. Pero madali lang naman ho pala. Tapos ang isa pang kagandahan na nakita namin diyan mga kamangyan, ay di pwedeng mag-stock sa ref. Para pag bigla kang nag-crave kahit pa 3 AM, o magluto ka ng longganisa dyan. Grabe, sobrang na-enjoy nga ho namin ari mga kamangyan. At sa susunod ho, gumagawa kami ng mas marami pa ho din. At kung hindi pa kayo nakakapag-try ng garni mga kamangyan, ako ay i-try nyo na rin ho. For the go. Talagas nga nila ako pala muna mga kamangyan. Nakakatuwa nga ni ho na ang dami na rin nagamit. Na rin beauty white rejuve set ng YouGlow Babe. Legit, sobrang ganda nito mga kamangyan. Packaging pala ang talagang pasabog na alam mong pinag-aralan. So kung may pimples ka, dark spot, open pores, naku, perfect na
perfecto sa'yo. Wala pang 7 days, makikita mo na may pagbabago na sa balat mo. Para bang nag-glow-glow ka na. Ala, sobrang arte. Yes, so mga kamangyan, nagatuklap-tuklap siya, pero hindi siya katulad nung iba na sobrang pula, na nagasugat na yung mukha. At masasabi ko rin mga kamangyan, na sa dinami-dami ng mga rejuve set na nagamit ko, iba ho ari magpag-glow. Totoo yung inasabi nila na kapag ginamit mo tong product na to, at tulungan ka nila na talagang ilabas yung tunay na beauty mo. Kaya kung nagadalawang isip pa kayo diyan na gumamit mga kamangyan, ako ay ito na yung sign ninyo. For the good. Ayun nga mga kamangyan, kinabukasan, super happy namin kasi dumating na nga ni ho, aring in-order namin ng mga halaman. So bali nang galing pa nga ni ho, aring ng Laguna mga kamangyan kasi wala kaming mabilhan dito nung garning itsura. Meron naman ho siguro dito sa amin mga kamangyan, kaso nga nila ako ay akaunti, so ako langin. So bali ang binili nga nila ako pala muna namin mga kamangyan ay 150 pieces para nga ni ho din sa paligid na rin nga ni hong bahay kubo. Kasi kung makikita nyo ho yung paligid ng bahay kubo mga kamangyan, yun pa rin yung mga kawayan, ganyan. And sa tunay ho, medyo mahuna-huna talaga siya. Tapos pangit na rin talaga siya tingnan, parang hindi na nakakatuwa. Ano, napaka-uwi. Nung una ho mga kamangyan, plano na talaga namin ari. Kaso syempre, medyo namamahalan kami kasi mahal ho talaga yung mga halaman na yan. Bali, ang plano nga niyo pala namin din mga kamangyan, di atanim-tanim muna aring mga halaman din eh. Tapos ho, yung pinakang kawayan namin na bakod, apalitan ho namin ng cyclone wire para mas maganda-gandang tingnan. Para syempre kahit papaano may masandalan aring mga halaman. Oh, may masandalan. Dito ho kasi nakaraan mga kamangyan, alam nyo kung anong inakrave ko? Yung pagandahin yung bahay kubo. Salamat. So as in, biglaan na lang yun na sinabi ko sa kanila na parang gusto ko, lagyan to ng mga halaman, pagandahin, lagyan ng mga magagandang bato. Tapos so di ganun nakaraan, may mga tanim diyan ng mga sili, ng mga kung ano-ano. So nawala na din yun. Kasi tumanda na rin. Tapos medyo tinamad din sina kuya kasi sobrang mura ng mga sili. So parang lugi pa sa mga pampataba, lugi pa sa pagod. Ganun. Tapos alam nyo kung kailan nawala yung mga tanim. Tsaka nagmahalan yung mga sili. Salamat. Pero ayun, balak ulit namin magtanim ng mga kung ano-ano diyan mga kamangyan. Para syempre sa amin din. Para hindi kami mahirapan para kapag nagkaubusan sa palengke, meron pa rin kami makukuha diyan sa paligid, diyan sa bakuran. Tapos ayan, mag-invest na rin kami sa mga kung ano-anong halaman para lalo rin gumanda, mas lumamig sa mata. Kaya kung may mabibigay kayong halaman sa amin, i-contact nyo lang kami. Hala, napaka-feeling. So ayun, medyo marami-rami nga niyo pala kaming plano din sa bahay kubo mga kamangyan para nga niyo mas mapaganda. Kasi nitong nakaraan, medyo naging busy din no talaga kami. So kita nyo naman no, mga kamangyan, madalas pa rin no kami magtambay din sa bahay kubo, magluto. Kaso nga nila, hindi ho namin sobrang napapansin na parang medyo napapabayaan na namin yung buong paligid ng bahay kubo. Kaya ngayon sabi ko, babawi kami. Ano naman? Pati plano namin mga kamangyan na magdagdag pa ng lutuan dito. Kasi syempre, diga madalas nagaluto kami din nga sa labas kasi mas maliwanag, mas malawak. So mas maganda kung may lutuan din kami mismo din sa labas. Baka maglagay din kami ng mini lababo dito. Basta sobrang dami pa mga kamangyan and mag-suggest din kayo kung ano yung maganda na gawin namin din sa bahay kubo. Tapos nagdagdag na rin pala kami ng mga upuan dito mga kamangyan para masarap magtambay-tambay pero parang gusto din namin na maglagay ng duyan. Kasi minsan talagang inahanap-hanap namin yung duyan mga kamangyan lalo na kapag sobrang lakas ng hangin. So ayun mga kamangyan, sobrang excited na ako sa kung ano yung mangyayari din. At syempre ho, a-update namin kayo. For the good. So ayun na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo ng ating page at share ang video. O siya, hanggang dito na lang ako rin ating video at kami magatanim pa din eh. Bye-bye, love you. Bye.